hirap sa pagsuporta po sa aming grupo. Maraming salamat po sa inyo. Sa kapitan ng Barangay 5 na may sako po ng ganito, sa Inang Presi, magandang gabi po. Isang pansit, ano nga po dyan? Ulam. Pansit ulam. So, bibigay po kayo po sa lahat ng narito. Narito naman po kami. Sa totoo lang po, wala na akong planong dito po tayo magsagawa ng tablado. Ayaw ko po kasi sanang makaistorbo ng mga motorist. Dahil nung isang gabi pong may nakapwesto rito, minumura yung narito. Nahihirapan po yung mga motorist. Kaya mahirap pero kailangan po natin gawin. Pasensya na po at talagang kampanyahan. So pangunawa na lang po ang hinihingi namin. Pakahirap po. Narito na naman tayo. 1 week to go na lang. Malapit na! Konting kembot na lang. Nalimutan kong itago yung may happy face at saka yung sayang. Maganda rin pamaypay sana yun. Gagawa tayo! Papagawa. Sa Asete. Hindi ang natin ang pagawa. Anong oras ngayon? Silbing pamaypay. Anong oras? Ano po? So, ano mga? Ayaw ko na pa. Parang gusto ko nang bumaba. Tapos na naman kagabi ba ang boxing. Umamin na po ang kalaban na wala siyang karanasan. At ito'y walang kaalaman. At yung katapatan, question mark. Alam niyo na yan. So, narito po muli kami. Magandang gabi po sa mga balikbayan na nariyan. Maring Cynthia, Cantelay at saka kay Francis. Kung mayroon pa niyang balikbayan. Sa kamay, hindi nagdala. So, narito po ang aming grupo para po magbigay ng aming mga plano, aming mga programa para po sa ipagpapatuloy ng ating saya at sigla. Alam niyo po mga kababayan, yung pong nakaraang election 2013, narito po kami, naglahad po ng aming mga programa, yung pong pagbabalik ng saya at sigla sa Carbing Capital ng Pinas. So siguro naman nakita ninyo yung hindi man katuparan pero nadyan na. Ang aming mong pinangako nung nakaraan ay yung pong 3 theme: katahimikan, kalinisan at kabuhayan. So yung pong katahimikan na una namin sinagawa, yung pong pagpapailaw, yung pong dating kadidilim na J. Rizal, napailawan na po natin. Tumingin kayo sa kanan. Napakaliwanag. Dati-rati po ay ako ay nakakasama sa paktak na ngayon ay inuupasa na. Hindi baga magpasalamat at mayroong mga voluntaryo tayong mga kababayan na hanggang maglingkod ng libre. Kunting pakain na, nandyan po sila. Kaya sumasaludo po sa bumubuo ng pakta. Paano na bayan ng Paite kung wala ang pakta? Correct. Naalaala ko po noong kung panahon wala pang ilaw masyado ang ating kalsada. Yung pang mga simpleng liwanag. Madaling araw po, merong mga nasa paligid, pupunta rito, na-hold up dito. Merong mga kababayan tayong estudyante o magulang na madaling araw po ay nag-aabang ng sasakyan. Na-hold up po. Kaya po, sinimulan po natin yung pagpapailaw tulad ng naipangako ni Consihal Pitpas. Tinupad po natin yan. Dati-dati po, kasama ako sa paktak, rumoronda, umuwi po ako ng madaling araw. Wala nang tricycle na service dito. Maglalakad po ako, papunta dun sa amin. May kalayuan. Talaga po kahit po sa gabi, sa gitna na po ako dumadaan, talaga pong napakadilim. Hindi mo alam kung mayroon kang kasalubong o may nasa likod na baka ikaw ay mahiglas. Bakit natin si Alvin? Okay. Maybe kung si Alvin lang ang hihiklas sa akin. Ay baka iba ang hihiklas sa akin ay baka si Bugsi pa makahiklas sa akin. Pinapasaya ko lang kayo. Alam kung gusto nyo ako marinig kaya kayo sa kalahin.
Ngayon po ay hindi na ako, doon lang po sa may bahay. Tumanaw ka, papunta doon sa may sementeryo, kitang-kita niyo na po kung may mga kasalubong. Kaya po, napakalaking tulong dito. Alam niyo po baga nang wala pang masyadong ilaw dito, alas 6 pa lang po, sarado na ang mga tindahan. Napakalungkot. Nung magkailaw po, alas 8, alas 9, meron pa po mga negosyante bukas dyan. Sinasamantala pa po, makapal pa ang tao. Ano po? So nakakatulong po yung liwanag para po maging masigla at masaya po ang ating gabi. So yan po isa sa una nating sinagawa at yung kung kalinisan, nakita naman po niyo siguro ang ginawa natin. Hindi po biro ang maghakwat ng malalaking bato kasi po yung bato po ay nagsisilbi pong nagpapababaw ng ilog. Kahit po yan ay maglagay kayo sa isang ano lang sulyaw, lagyan mo ng bato na maliliit at kargahan mo ng isang load na tubig. Tataas po yan, posibleng mag-overflow pag sobrang lakas na ng tubig ng galing sa mundo. Pag mayroon pong malalakas na pag-ulan. Ngayon po, inalis o binawasan po natin ng mga bato, kaya lumalim po kahit paano, nabawasan ng load yung ilog, kahit po mag-load yan ng malaking volume ng tubig, hindi po kakayanin pa rin po ng ilog. At ang sabi natin, sa halip na basura ang lumalangoy, isda ang palangoy natin. Naisa katuparan po naman natin. Hindi po yung kredito sa amin na nanunuparan. Yung po ay kredito doon sa mga bantay bayan na katuwang natin na sila po ang nanguna para po maisaayos yung ating kailugan. Buwan-buwan po ay kanilang iniaayusan, sila po ang naghahakwak ng bato, kaya po palakpakan po natin ang mga bantay bayan. Sila po ang mga bayani na naglinis ng ating ilog, kaya po nagkaganyan. Kami lang po narito. Pero ang importante ko, meron po tayong mga sumusuporta, naniniwala po doon sa ating mga adhikain, tungkol doon sa ating mga programa ng ating inilahan noong nakaraang pong eleksyon. So yung pong kabuhayan, alam niyo po yung kabuhayan, medyo yung po sa amin yung plano namin ng third year. Kasi kailangan po natin i-ready, i-prepare ang bayan ng Paite para sa kabuhayan. Hindi naman po natin pwedeng biglang kabuhayan yan. Kailangan po natin patahimikin, pagandahin ang kaayusan, at yung pong kalinisan, kasi nila po din yung kabuhayan. Ano po? So yun po ay step by step. So yung pong kabuhayan, naipakita na po natin yung bantayog doon na nag-aanyaya sa mga daraang mga bisita, turista, para po sa halip na mag-highway, pumasok pa sa bayan, maalala, ay, Carbon Capital of the Philippines na pala. Makapasok, makabili, at makadaan diyan, makabili na ng mga yaring ukit dito sa bahay ng Paite. Eh, yung dati pong lugar doon, masyadong matamlay. Kaya ngayon po, pinaganda na natin. Tapos yung pong Cultural Heritage Center po sa 3rd floor. Yung po ay sinagawa natin para po maging sentro ng kultura at sine. Doon po itatanghal ang mga gawa, mga obra ng mga taga-Paite, yung mga nakaraan na o yung mga namayapa na. So mag-i-schedule po tayo quarterly doon ng exhibit para po maitanghal po natin yung mga kasalukuyang obra ng mga taga-Paite po na magagaling talaga. Kailangan po natin alagaan yan sila. So yung pong cultural, yung pong training center sa Upper Palengke, ginagawa na po. Alam niyo po, kailangan si Vice PA na dyan. Sino po mag-iintindi nun? Aminin ko po sa inyo, wala po akong karanasan pagbabato. At ang may karanasan po dyan at nakakaalam kung paano, si Vice po yan. Para po maging epektibo po ang pamamahala doon sa training program na yun, yung culinary, si Vice po dapat natin. Paano po pag nawala yan, sayang ang programa? Ano po? Ayaw yun, may presiding na, may interns pa, meron pa siyang peace and order, may drink pa siya, tapos may ano pa siya, may agaw sunod pa. Ano, may kalamidad, nandiyan pa talagang action man. So, yun po ay mga bonus na yun, mga biyan sa trabaho ng Vice Mayor. Pero nandiyan po si Vice Kid, handa gawin ang lahat para po sa kanyang paglilingkuran sa bayan. Ayan, si Vice Kid. Ano, magandang balbas mo ngayon. Bakit pati doon?
Alam niyo mga kababayan, wala pa po akong isang taon na problema na tayo sa tubig. Alam niyo po mga kababayan, ang suliranin po sa tubig, meron pong tumayo siguro dito at 50 million. So yun po ay nagpapatunay na sila mismo ay umaamin na may problema ang tubig sa bayan ng Paite. Tama! Dahil kailangan pa ang 50 million pesos para tuldukan daw ang suliranin sa tubig. Uutang na naman. So, given na, hindi na natin para palamigin. So, malinaw po, may problema talaga. Kasi yung 50 million is malaking halaga. So, ano nga ba ang problema sa suliranin sa ating tubig? Yung pong 19 kopong-kopong pa na mga linya ay talaga pong papalitin na, inaabot na lang po sa atin. So, hindi naman po natin itinatatlo. Meron po tayong suliranin. At hindi po mawawala ang suliranin sa tubig sa bayan ng Paite hanggat hindi po naisasaayos yung mga lumang linya na talaga naman pong papalitin na. Yung dati po na good for 100 houses na linya, ngayon po 200 na. Kaya kapansin-pansin po, yung iba ay tuwing gabi na lang nagkakatubig. Ano po? Kaya sila sa gabi nagkakatubig dahil overloaded na po yung mga linya. Hindi na kayang supplyan ng sabay-sabay yung bulko ng mga houses sa ating bahay, yung mga bahay-bahay. Sa halip po kasi na kayang supplyan, dapat may tubig. Eh bakit yung iba may tubig lang sa gabi? Kasi natutulog na po yung kalahati. At pag tulog na yung kalahati na gumagamit, yun naman kalahati ang nagkakatubig sa gabi. So yun po ang isang magandang paliwanag doon sa problema. So wala po tayong dapat sisihin sa tubig. Ang katuwinan po, nadyan na yan, magtulong-tulungan po natin sa ayos. Hindi po biro ang pondo kailangan. Sila na nagpatunay, 50 million. Saan ka nakaabot ng 50 million? Nangungutan sila! At hindi po ganun kadali. 50 million, kanina, wala ko sa kukuha ng 50 million. Bigay daw yun! So, ayan pala. Huwag po natin sabihin na naging pabaya. Dahil awa-awa naman po yung mga tubero. Sila po ay nadyan, nagsusumikap na maisaayos. Tapos po ay dahil sa kagustuhan lang po akong pasamain, pati tubero po ay nadadamay. So, ano po ba mga pinagagawa ng tanggapan ng padalayong tubig bilang solusyon sa problema ng tubig? Tahimik po sila. Kahit po minumura-mura habang gumagawa sa ito, wag na. Pagpasensyahan nyo na, ganyan ang buhay. Ang ibang tao kasi, yung iba ay ibang tao ang sinisisi, hindi nila alam, ay lahat po tayo ay may ambag doon sa suliranin. Nasanay po tayo na bukas-kasan ang lipo. Marami po ang talagang sila na ang wala na, isa pa illegal pa. Kaya dapat po tayo magkaisa na yung tamang gamit lang sa tubig para po pakinabangan na iba. Habang hindi po natin na isasaayos ng maganda yung mga linya, nandiyan po yung problema. Kasi nung pong pag-upo namin, pilit po namin maisaayos yung pong mga walang tubig. Bibigyan namin ng magandang tubig. Kaso pag nabigyan po ng magandang tubig, meron naman pong isang lugar na mawawalan. Para po yung credit and debit o timbangan, na pag bumigat itong kaliwa, gagaan yung kanan. So pag lumakas ang tubig, yung dating wala, ito naman isang apektuhan. Sasabihin, si Mayor, simula po ng pakilaman yung linya, lumakas nga po din, humina naman sa amin. So hindi po pwede ng papatsi-patsi lang. Kaya lang po tayo nagtotroubleshoot para maremedyohan na pansamantala. Pero ang pinaka-the best kong solusyon dyan, gumawa na po tayo ng design. I-design na po natin ang bayan ng Paite, panibagong disenyo, good for another 10 years. Para po may allowance na tayo, may ever na may magbahay doon, kakayanin po ng load ng dahan-dahan. Hindi naman po natin kayang gawin ng basta-basta. So yan po ay dahan-dahan ginagawa at yun po ang aming asikaso. Kailangan po natin magdagdag ng mga, kaya po yan, March 2014. Nung ako po'y maupo is July 2013. So wala pa po akong money, nagka-problema na tayo sa tubig. Kasi kung maganda naman po, kung noong pang sinasabi na napatino nila at napaganda ang sistema ng patubig, dahil dapat po
After 3 years man lang bago tayo mamroblema. Pero kapansin-pansin po, wala pang 1 year na problema na tayo sa tubig. At alam po natin yan, kahit nang paman, may problema na tayo sa tubig. Dahil hindi po biro ang pondo na kailangan, lalo po't mababa ang singil sa tubig buwan-buwan. March 2014 po, nagpahanap na po tayo ng mga bukal ng tubig para sa karagdagang panustos, lalo na sa matataas na lugar. Ang naging problema po, yung pong mga deposito natin ay mababa. Yung mga naninirahan naman, tumira doon sa matataas na lugar. Tapos nung dumami na, nagre-reklamo sa akin, wala daw tubig. Ay tumira kayo doon sa mataas na deposito, paano kayo magkakatubig niyan? So, ginawa po natin, naghanap po tayo ng mga bukal. March na po yun, tag-init. Kailangan po ang paghahanap ng bukal ay summer. Para po masigurado natin na yung makikita nating bukal, kahit tag-init po ay mayroong tubig. Mahirap pong maghanap ng bukal tuwing tag-ulan at mapepeke kayo dahil tubig ulan lang po yun. Kaya po, yung mga ginawa, tahimik po sila doon sa bundok, sa Alutay, sa Bangko, sa may 3 krus, maghahanap po ng karagdagang bukal para po panustos dito sa atin sa baba. Kaya po, hindi po biro, hahanapin niyo po yung dapi. Pag meron pong bukal, huhupayin po yun hanggang sa kayo makarating sa pinakadapi para po siguradong malinis yung tubig. Para po kahit maglalakas ang ulan, hindi po siya makukontamina ng tubig ulan. Kaya po yan kinukulong para po masigurado natin na walang foreign object na basta makakapasok. June 2014, yung pong sa libis ng 3 cross, isinaayos po natin, tinesting na po natin sa hose. Kasi pag GI5 po at hindi naman pa na maganda yung supply, sayang ang gastos. Kaya hose po muna ang ginawa natin. Yan naman po, dahil mga dulo, yung pong sa may punta, hindi naman po natin mabibigyan ng magandang linya ng tubig galing dito. Nagpa-pre-flow na lang po tayo, pinapakinabangan na po doon. Ayan po, yung mga ginawa nating remedyo doon sa mga dulo na hindi na natin kayang supplyan, galing po dito sa ating bindigan tubig o yung ating oil deposit. Yan po, nagdagdag po tayo, yan po yung galing sa libis ng 3 cross para po magkameron ng deposito dito sa may taas ng makalampas lang po taas ng Kumintang. Yan po yung mga regular na pagkasaayos po ng mga bulok na linya na papalit, nag-repiping na po ang ginawa natin June 2014. Ito lang po ay pagpapakita na umaaksyon naman po ang ating pagdalawang tubig. Ako po'y sumasaludo sa mga ESEC at saka po sa mga tubero. May mga ginagawa po silang solusyon, hindi lang po agad-agad. And October 14, yan po, sa may Bangko, may kalayuan na po yan. Mga 2 kilometers away pa po yan, doon sa bundok. Ayan po yung mga ginawang pagkakahon. Ayan po yung mga ginagawang pagkasaayos. So, wag naman po natin, unawain din, although inuunawa po namin, hindi po biro ang mawalan ng tubig. Kahit po si Nelda, pag yan po nawalan ng tubig, ay talaga pong rendido. Rendido po ako. Nasabi kang, mayor na tayong tubig. Nasaan yung tulog? Tulog. Kami po nawawalan din ng tubig. At yun po, pinapakitang picture yata dito na nag-overflow doon sa aming tubig. Kasi po yung amin po is rooftop na 4th floor. Sa tagal po ng panahon, nababarahan po yung outlet. Nagkakameron po kami ng swimming pool doon sa ibaba, doon sa rooftop. So pag meron na pong barana, susundutin po yung ng lilinisin. At sa bigla pong sisihirin na yung tubig, ayun po ang natin po, nakuna ng picture. So yun po ay tubig ulan na naging swimming pool doon sa rooftop dahil barado na po yung... Hindi po kami mag-overflow dahil meron po kaming float na maganda. Imposible po. Automatic pong sakara. May tangki po kami doon. Meron lang po kami mga panglapit bahay na hindi kumawali kung ano mga gusto sa buhay. Hindi! Hindi yung mga buhay. Buhay nila intindihin. Tama! Mga chismis.
chismoso at chismoso. Bakit sa Facebook? Facebook, amor! Yan po yung sa may, dito sa may Kalumpang yan. Yan ay malakas na po ang tubig doon sa may Kalumpang. Yan po ay talagang ano, na malakas. Tumatalsik daw po ang metro sa lakas ng tubig. Wow! Ah. Oh! Kaya po hindi doon na pinababayaan po ang barangay sa isa. At sip-sip po yung mga taga-taas. Yan po yung mga ginawa. Pakubilisan na lang para hindi umaba. Yan yung paglilinya. Maghintay ka! Marami na naman po tayong nagawang remedyo. Hindi lang, alam niyo po ang napansin ko, pag walang tubig, sa ano, status, shout sa Facebook, walang tubig. Nung magkatubig naman, hindi na kung may tubig na po pala. Kaya ang impression ng tao, wala pa rin tubig. Yun naman, nabigyan namin ng magandang tubig, patahit-tahimik at gingiti-ngiti lang. Baka mawalan ulit! Sabi ko, baka naman hindi ka magpasalamat. Ngayon, baka mag-selos yung iba. Marami po dyan. Baka gusto tumasak kamay na mga makas ng tubig yan. Marami naman po, hindi lang po natin kayang biglain lahat. Dahan-dahan po. Gumagawa po ng aksyon ng ating mga kawalis sa para yung tubig. Yan po yung mga free flow na isinagawa natin doon sa talagang hirap na mabigyan ng supply. Galing po dito sa ating deposito ng tubig. Bilis pa. Aba si Doc! Yan po sa may balik. Makakita natin yung lakas ng tubig. Ay po, ang lakas ng tubig. Sa Oh! may central po yan. Malakas na po ang tubig doon sa may libis ng central. May Papuntang pathway. barangay hall ng barangay 7. Sige, diretso. Yan po yung mga paglilinyang ginawa. Sa Beverly, malakas na rin ang tubig. Kailangan po natin bumili ng mga bagong tubo para po linyahan. Kaya po yung paglilinyang ginawa. Dati po, yun yung sistema. Ngayon po, nabago na. Ito na. Medyo na-organize na ng gusto. May metro na. Dati po, mga walang metro. Yan po yung sa Central. Napapakinabangan na po din sa Karasig lugar. Yan po ang isang nakatempo tayo ng maganda. Yan po yung doon sa may Madriguera Street, sa may Barangay 7. Ganda po ng tubig. Nagagamit po, tabol po yan, napatest na natin. So pinapakinabangan na rin po yun. Diyan kami nainom! Palita ko napalakas na ang tubig yun, hindi pa rin daw ako boboto. Sinapo ka rin! Ang sabi sa akin ngayon, ako'y tigas sa aming grupo. Kahit aso ang ipakandidato, doon pa rin ako. Ah! Sarado ang utak. Kahit po yan ako'y magtambling dito ng kung ilan, ay hindi ko papalakpak at talagang sarado nyo. Babayaan na lang po natin kung sila matay. Ikaw na yun! Bad! Bad! Ayan po yung PLDT. Alam niyo po yung PLDT, isa po yan sa magandang pagkukunan natin na magandang supply ng tubig. Ang plano po natin ay yan na po ang magsusupply sa duluhan po ng Bagong Bayan, yung sa portion ng Quezon City. Malaking tulong po yan. Malaking tulong po yan. Sino ba nga mag-aakalang sa maiksing panahon ay makapa sa atin yung PLDT? Ano po? Hindi po yung utang. Hindi rin utang! Ayan, dito po sa kabila. Sa kabilang kalye. Dati po hirap na hirap ang tubig. Ngayon po, second floor may tubig na. Ginawa po, nag-stop po dyan ng kaunti, may tubig na. Second floor. Diyan po sa kabilang kalye. Alam niyo po mga kababayan, sinasabi ko, alam niyo po pag ang pondo ng munisipyo ngayon,
Kaya po ako minsan sumasama ng loob. May nakakalat pong tricycle driver na wala na raw pong pondo ang munisipyo. Ubus na raw dahil po daw sa election. Inuubos ko na daw po gamit dito sa kampanyahan. Pero alam niyo po kung magkano pa ang cost ng munisipyo? 33 million. Wow! Dami! Kaya kung may masarap ko rin maghamon sana. Kung mapapatunayan nilang walang pondo ang munisipyo, ay di siya ng mayor. Yeah! 33 million. GN po ng 2015, 25 million ang pera ng munisipyo. Dati, nagne-negative pa. May utang ka! Alam niyo po, magkakaiba po kasi ang katwiran. Sistema ng namumuna, lalo po ang milyon. Yung iba dyan, gastador. Ubus-ubus biyaya. Hindi pa dumadating yung ira, ay pambayad na lang. Minsan hindi makasweldo, inaantay yung ira. Oo nga! Samantalang ngayon, kahit 3 buwan na sweldo, kayang ibigay. Yes! Yes! Para po yung isang bahay. Kung tayo ay ubus-ubos, kung magkano yung dating, yun din gastos. Yun, kung magkano yung dating, sobra pa gastos, lugi yun. Backtrack yun. Di ba ba? Sino ba nga nababacktrack? Sino nag-declare? Yung gumagastos ng malaki, doon sa income. Sino po ang umaasenso? Yung pong nagtatabi, yun ang umaasenso. Kasi meron siyang, hindi lang po tayo more on servisyo. Kailangan po natin mag-ipon, magsinop ng pera para makasadya tayo ng mga kagamitan at mga bagay-bagay na kailangan po natin para tayo umasenso. Dati po, puro banhay. Ay, ngayon wala ng banhay. May sarili na tayo sa sakyan. Ay, kalalaki ng banhay, 600,000 per annum. Ay, samantalang yung 600, pwede na natin ibili ng sakyan. Hindi po car rental business. Akala ko public service ay car rental business po ang nangyari. Ayan, napakaaga ng daloy ng ano dito. Hindi, narito na. Alam niyo po, 2012, gumastos ang munisipyo ng 600 or 700,000 para lang sa banhay. Tapos isang magandang sasakyan na second hand. Magkano po ang banhay ng 2012? Galing Makati o papuntang Makati, galing Paite o Manila? 2.5! 2012. 2.5. Sigurado kayo. Oh. Sabihin na natin 3,000. Ha? O, sabihin ng 3,000. Pag ikaw ay nag-arkila ng banhay, doon sa 3,000, natin na yung driver, saka crudo. Ano po? Apa? Tango, talaga asawa kasi driver. Ano? Pag ikaw ay nag-banhay o nag-hire ng banhay, 3,000, natin na yung driver, saka crudo. Ang munisipyo po, nagbabanhay, ay ang driver po ay taga-munisipyo. Bukod po sa kanyang sweldo, siya po ay entitled ng 400 kada biyahe papuntang Manila. Yun po yung tinatawag na traveling allowance. Kaya ang ginawa, means of transportation, banhay, sino yung nag-claim ng traveling allowance ay driver po ng munisipyo. Double pay. Kaninong driver yan? Kayo na ang sumagot. Ayun! Yan! Yan! At kaninong sasakyan yung gamit? Kanya! Kanya! So 600 to 700,000 per annum. 2012. Ayan, kalimit. Ang dami! Layas pala! Double pay. Bobo pa nga. So yun po isang simple. Ngayon po wala na tayong banhay. Nakakatipid na po ang munisipyo. Every other At siyempre, pag nakakatipid tayo, ay di, teka, paano na banhay? Sino nag-reimburse? Sino nagbabayad ng banhay? Pakita ang dokumento. Pakita ko ng konti. Lakihan mo! Reimbursement
for the cost of meals and cost of banhay during official business. 4,258. Yung pong 258, siguro yan, na merienda. Jollibee! Yung 4,000 na nasa akin, 2012 is 4,000 na po ang nire-reimburse para sa banhay. So yan po, 4,000 ang binayad, driver ay taga-munisipyo. Hindi ko po sigurado kung saan galing naman yung proven niya. Kayo nang mag-isip. Ano yan? Kayo po, kaya po yung binuklat. Ako daw po yung magnanakaw. Sabi nga ni Ma'am Tess, maliit at malaking halaga, nakakaulan. So hindi ko na po dapat maglalahad ng ganyan. Minsan lang po, pag ikaw ay sukul na, at masyado ka nang inaapi, kailangan mo naman i-depensa yung sarili mo. Ito po naman yung parola sa Wawa. Ang parola. Blackball! Alam niyo po kung magkano ang halaga ng parola sa Wawa? Nakikita niyo doon? Akala niyo postelaan ng kuryente o ilaw? 260,000 po yan. Wow! Ang halaga po ng poste, mabibili yan 15,000 pesos. Konting pundasyon, konting wiring, konting ilaw na kumukutikap doon na pag binagyo, sira agad, 260,000. Brake light! Tapos tayo. Yan po bagay binanggit ko ng mga nakarangil ito. Hindi. Dahil ako naman po may respeto. Gusto ko po kung ano na lang abutin, pagsapatan. Wala na kung ano na pa. Kaso, bunsod po ng mga nagaganap, apay gano'n nyo naman, nationwide yung newspaper. Hindi ko lang dala. Rogelyn Bagabaldo. Kasama yung ba? Sinampahan ng reklamo sa ombudsman. Kurak daw si Rogelyn Bagabaldo. Wala autor. Alam ko po may anak, may asawa, may kapatid, may mga kamag-anak sa ibang lugar, pati sa ibang bansa. Ang kuya raw nga daw po namasyal yata sa Baguio. Oh, ikaw yata itong kinasuhan. Pero pati kamag-anak ko nadadawit pa doon sa dumi ng politika sa bayan ng Paite. Ba't naman ipilit natin pinagaganda, nililinis para maiangat po ang ating bayan. Meron namang mga tao na pilit tayong idinadown. Meron pong naglagay pa sa Facebook, Water Crisis Capital of the Philippines. Hindi naman. Huwag naman ganun. Yung sa bibig mismo ng nagsabi, kahirapan, isang damakmak. Hindi kami mahirap. Pagdamakmak na tae! Kaya po yung mga nasadya natin, sa maiksing panahon po, hindi po yan utang. Yan po nasadya natin. Dati po, ang ating dump truck, isang kakarag-karag. Panahon pa po ni ex-mayor, Imo Apuro. Isang kakarag-karag. Lagi na nga po nadidisgrasa yung driver. Sa mahabang panahon, 2001 to 2004 po, si ex-mayor Apuro. Nung pong pag-upo natin, ilan ang ating dump truck? At yun. Yes! Meron pang bakong sinisilip. Sabi ko, kung kailan nakakasadya sa kapwa ko naging pura, ay, sino pa rin nakasadya nun? Ay, nasaan? At bakit din nakasadya? Nasa bangal? Ibabalik ko na dyan. Nandiyan na rin lang yung bakbo. Alam niyo po, para mas maintindihan ninyo, ang bawat local government units po, meron po yung check and balance. Yan po ay merong bids and awards committee na pag meron tayong gustong bidin, ipapasa na po natin, sila na po ang mag-iintindi ng lahat. Pagkatapos po nilang maintindi, mai-proseso ito, saka lang po pupunta sa mayor. Na isagawa na po namin yung kaukulang bids. Ito po ang mga sumali, ito po ang nanalo. Kami pong nirekomenda, ito po ay siyang nanalo. So, pipimahan ko lang para po i-award at need to, notice to proceed or to deliver. So, dapat po, tingnan natin kung paano yan na i-proseso. Ang problema, dahil mag-i-election at gusto akong i-down,
Ikinanag agad sa akin, sino to? Ay, sino nakakaalam ng sistema ng bank? Ang nakakaalam lang po niyan, halos po yung nakakaintindi, yung naranas ko sa munisipyo. Sa barangay, sa barangay po meron din. Hindi po yan sila pwedeng bumili, kapitan ang bibili, hindi po. Kapitan ang makikipag-transact, hindi po. Ang makikipag-transact po is yung membro ng Bids and Awards Committee. Sino po mga membro ng Bids and Awards Committee? Municipal Treasurer, Municipal Accountant, Municipal Budget Officer, Municipal Engineer, saka po isang rank and file. Ay mga department head po yan. Yung iba po'y panahon pa ni Amang Dandoy. Panahon pa daw yung isa ni Amang Pune, Kalabi. Yung iba, yung pong sila maraming mayor na ang pinagdaanan, nandiyan pa rin sila. Sa palagay nyo, kung kayo ang department head, isa sa itataya o inyo po bagang isa sa alang-alang yung pwesto dahil lang sa mayor? Hindi! Ay ako po temporary lang dito. Hindi po ako pang matagalan dito o pang habang buhay na yun ang gusto nila. Ako po temporary lang dito. So hindi po yun sila makikipagpunay. At pag nakipagpunay sa akin o ako alam nga namang makipagpunay pa ako doon sa kanila, ay inandunay po na. Yes! Hindi po ba ba? Ama! Kaya imposible po na makipagkutsabahan sila sa akin dahil gusto nilang protektahan yung kanilang posisyon. Hindi nila itataya yung matagal nilang paglilingkuran sa munisipyo dahil lang sa ganyan. Hindi po namin pinapansin yun. Merong tika-tika, merong isang babae dyan na akala may kagagaling, nangbubudla, kaysa ganito, sinampahan daw. Wala naman nakakarating sa amin galing sa ombudsman. Siguro po'y nainip at hindi pinapansin ng ombudsman, gumawa na naman gumawa na ng senaryo. Napalitan namin, tayo sinampahan ni ganito, di, kinausap ko po yung sabak, yung sekretariat. Sabi ko, ano kayo, meeting. Balita ko ay sinampahan tayo ng kung sino. Ito bagang ginawa ninyo sa pagbili nito ay nasa proseso? Opo. Sigurado kayo? Opo. At dahil tayo sinampahan. Wala po problema yun. At kung gusto nila, kung sila nagsampa daw sa ombudsman, sumulat ang ombudsman at sasagutin po ng BAC. Ipapaliwanag na ito ay dumaan sa proseso. Kaso po, wala namang dumadating na sulat galing sa ombudsman. Diaryo meron! Ang sabi ko nga po sa empleyado, kahit kung pa, nung malapit na ang, kahit malayo pa ang halaman, sabi ko, mga empleyado, darating na naman ang eleksyon, sigurado ako, may madadamay sa inyo. Ako yung humihingi sa inyo ng paumanhin, dispensa, dahil sa akin, kayo ay madadamay. Ang puntirya lang po nung sila is ako. Marami pong nadadamay, pati pamilya ko'y nadadamay dahil lang sa akin. Ito po yung sakripisyo na kaakibat na po ng aming trabaho. So, balik sa newspaper, yun, buong Pilipinas, pinagpepestaan ako. Saka sila nilipin-nilipin. Pero yun naman kasakit nun. Tagal kong inalagaan po yung aking pangalan. Iwan pa lang po yung pangalan ko. Pangalan pa po ng mga ninuno na nagsilingkod din naman sa bayan ng Paite. Sinambot ko na lang at ipinagpatuloy. Konsel ako ng 2001 hanggang ngayon. Naglilingkuran po almost 15 years. Sisiraan lang ng mga hair. Hinayupak na yun. Nakala mo'y kalilitin. Pretending na malinis! Ay kung ako lang po talaga'y ugaling kaiba, Apla! ay baka sila ay tagtag na. Kasi hindi ko po talaga ugali. Duterte! Hindi ko po ugaling makasakit ng pamilya. Yun sila. Kasi po, once na yan ay inyong binigyan ng problema, mamumroblema yung anak, mamumroblema yung kapatid, mamumroblema yung asawa. Ayaw ko rin ng ganun. Ang bait mo, Mayor! Ayaw ko kasi nararanasan ko po, naranasan namin, ayaw namin maranasan nila, yung naranasan namin. Ang gabi nga po, ayaw ko nang tanongin at mapapahiya. Kung gusto ko nga pong hiyain yun, ay napakadali. Wala ka daw! Tanungin ko lang siya nang hindi niya alam,
mapapayat. Isang tanong pa nga lang po. Ay hanggang 1 milyon kayong lalo na pataas ang premium. Yung bangkay daw yun, yung bangkay Alam niyo po, doon sa unang tanong pa lang na hindi na nasagot. Sabi ko, ano kaya maitanong sa pangalaw? Kung sino ang kapitan ng Barangay 7 para masagot. Sana po ang mami, dapat na ako paggabi, tapos ng boxing. Bigyan daw tayo sa buwan, mag-aaral. Pagkakatiwala niyo po baga ang bahay ng Paitay doon sa pag-aaralan pa kung paano. Paano po kung hindi, baka mamali po ng budget, baka yung ating pinagkakatabi-tabing pera ay biglang maubos. Alam niyo po, ako'y doon pa sa kabila. Alam niyo, mahal ko po ang nagkaisang bisig. Huwag niyo po, huwag kayong magselos. Matagal po akong kasama ng sila. Doon po ako nagsimula. 2001 hanggang 2013, almost 12 years. Kasama ko po din sila. Kahit pa paano po, may pinagsamahan po kami. Ayan. Kamulan pa naman ang suot ko. Dito yan? Dito. Dito kasi. Ibigay po ba ito? Sa lahat ng natin ito? Ang aking campaign. Sino mas pogi ngayon? Yan o ngayon? Kaya ako. Pagkasalita yung ano na agad, ako doon. Ngayon po'y binata na sa second-year high school. Ay hindi ko na matawag. Sa sarili ng mundo basketball naman. Yung po'y sinasabi ko lang, matagal na rin po akong tumatayo. Baka po kayo nagsasawa na sa akin. Dahil huwag naman po. Kawawa naman ang kaibigan ko. Alam niyo po mga kababayan, nung una po akong humarap sa inyo, ako po'y nagpakasakali na yung mapagbigyan at nangako na kung sakali po inyong pagkakatiwalaan ay umasa kayo na ako po ay maglilingkod na tapat at susuklihan ko ng buong husay pag inyong binigay na pagtitiwala. Kaya nga po yung aking term bilang konsehal ay tulad po ng aking pangako, ako po mismo ang lalapit sa mga mamamayan para po alamin ang kanilang mga problema at nang sa ngayon po ay mailahat ko sa Sangguniang Bayan upang mapag-aralan, mapag-usapan at mabigyan ng solusyon. Kaya nga po na akong konsehal, ako po yung nanonood kung saan-saan para po alamin ang sitwasyon doon sa lugar. Siguro po sa pagkakataon ito ay bigyan na natin siya ng isang medalya. Sinangalan po ay atin ang pag-rangilin. Alam niyo po mga kababayan, dapat po ay nilabanan ko na yun ng 2007. Hindi ko po ginawa. Dahil sa respeto ko po sa samahan, hindi ko po kayang mga trader ng samahan. Marami po ang pumunta sa akin ng 2007. Ako lang daw po ang pwedeng tumalo kay Canuel. Marami po mga link na nagpunta sa akin. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi ko kaya. Kasamahan is kasamahan, hindi ko po kayang gawin. Mahaba po yung proseso. Tanda ko na si Kapitana Lisa pa lang nun na nakaredy, si Parin Flor ay walang plano. So, binalkan po ako ng, sabi ko po, pasensya, hindi pwede. Sabi nila, isang balik pa, malapit na po ang filing. Sabi ko, pasensya, hindi. So, ang ginawa nila, yun po yung time na last minute si Parin Flor. Sabi niya, kung hindi ka pwede, kukumbinsan namin si Florsan para siyang lumaban. Kaya po nagkagulo sila, dapat po yung si Lisa, then si Parin Flor po last minute. Kaya natalo si Parin Flor last minute. Dahil po siya last minute, dahil hindi ko po pinagbigay, yung gusto na labanan mo si Canuel. Tapos po nang, ayun, si Canuel, nangako sa akin, hindi ko, sa susunod, isa na lang pare, huwag mo akong laban ng mayor, ikaw na, susunod ikaw na. So, lumalabas, sabi ko, mayor, ikaw pa rin. Hanggat gusto mo, no problem sa akin, dito lang ako, as vice mayor mo. Pinagdadaan ako sa kada meeting namin, alam ko yan ng mga leader ng pula. Sa kada meeting po namin, lagi akong binabanatan. Tatakbo ko rin, by mayor eh, hindi ko. Kahit lumusot ako dito sa aking kinaupan, hindi ko. Kayo po ang mayor, ako yung vice pa rin. Yun po, talaga pong naranas ako. Nung po doon sa ika-3 term na, 2010, sabi ko,
Mayor, gusto mo ba ng problema, vice mo pa rin ako. So sabi niya, sige pare, thank you. Pagkatapos natin ng 10, ikaw na. Anong nangyari? Yun po ang nangyari. Ay, tanonggal ng buhay. Ang ako may maigil. Mga ako'y napako. So yun po ang nangyari. Alam niyo po, ako, kasamaan is kasamaan. Hindi ko po kayang gawing trader. Kung nilaglag, dapat walang problema. Dapat makakasama ko. May mga bagay na hindi natin maintindihan kung anong mga nasa utak nung sila. Ayun, ang nangyari. Nahirapan sila. At mahihirapan talaga. Ayan, gusto niya na? Sabi ko din, sige. Napakaganda, eksakto. Kagabi, hinamon ko. Ako po'y nakulitan. Yung daw problema ng Kinale, hindi ko daw sinabotahe ko raw at kaya naghihirap ang tubig ng Kinale. Dahil sa akin, hinamon ko. Kung mapapatunayan mo na yung salin tubig, ligtas na salin tubig na yan, doon sa planeta, merong kapasidad na kayang supplyan yun. Sige, pwede na ako pa, ikaw ang mayor. Hindi na ako tatakbo. Ay kung hindi mo naman mapagpunanayan, kung ano kaya siya, ay mukhang malaki ng gastos. Take that, Red. Ano nga ba ang correct yan, ang maganda? Kasi pinipilit niya na ako ang namemerisyo. Paliwaran natin, ano nga ba? Wala po akong planong ito pa'y talakayin. Dahil kung tayo na ako'y maupo, sinabi ko doon sa mga tubero, ano baga, Mayor, hindi po sapat ang tubig. Para magamit yung 10 million, salit tubig. O kung walang sapat na tubig, maghanap kayo ng tubig na pwedeng magamit para dyan. Kaya nga po nakarating ng Alutay, release ng 3 kurso sa may bangko. Ang plano po namin 2 kilometers away, dadalhin po sa amin sana sa planeta para po kalagdagang supply para magamit. So ikwento ko na. Ano nga ba proyektong patubig na higit 10 milyong piso? Bakit yung napanood nyo na sa Facebook, di ba? Hindi pa, sige. So yung 2012, bilang tugon sa kakulangan ng tubig sa Barangay Pinali, alam niyo po, before 10 million na yan project, may problema na tayo mga taga-Pinali sa tubig talaga. Ang tubig po namin doon, may pang umaga at may pang hapon. Kaya nga po ako ay sumasama sa paktap. Inaabot ako ng hapong gabi para pag-uwi ko, mag-iipon ako ng tubig. Dahil sa gabi lang po kami nagkakatubig. Yun po ang naging routine ko na sa gabi po, ay di ipon, at saan ipon. Meron kami ilang drum doon para makaipon. Gabi-gabi po yan. May problema po talaga ang tubig sa Kinali. So yun po, 2012 po, nang gawin yung 10 million sa tubig. Yan po ay para sa Kinali dapat. Bakit hindi ginamit o hindi napakinabangan ang proyekto? Bakit daw? Bakit? Ayan. Number 1, walang sapat na tubig na kaakibat ang nasa nabanggit na proyekto. Ang inaasang mga bukal na tubig na may halagang 1.9 million, yun po yung cost para po maghanap ng mga bukal ng tubig para maipon doon, na maiipon sa deposito ng planeta ay may lakas na 10 liters per second. Yung po yung sinasabi ko, ang target nila is 10 liters per second para po isupply doon sa planeta. At yung planeta naman, ang magsusupply doon sa 10 million sa tubig project. Subalit, ang nakuha lang nilang tubig na supply is 5 liters per second. So, kalahati lang. Sa panahon pa po ng tagulan yun, noong 2014, ang ilang mga bukal ay natuyo na kung kaya't ang naiipon ng nalakas ng tubig is 3.5 liters per second doon sa planeta. Iyan po yung planeta. Kaya po sa tinawag na planeta ay hubis planeta na hindi nakakalipad. Ito po ay ginawa pa ng panahon ni ex-mayor Calabig. Kaya po yan matagal na. Alam niyo naman sa ex-mayor Calabig, mahilig po yan sa bundok. Susog po niyan kung mayroong malakas na bukal o wala.
Kaya kung nangyari yan, tayo yung deposito, hindi na pakinabangan ng gusto dahil wala nga akong makitang magandang tubig. Kaya po, yung kanyang sinampol, paano mawawala ng tubig ay napakalakas na siritan, tapos sasabihin mong walang tubig, bakit niya? Ngayon pa. Ang lakas! Ayan, malakas talaga. Oh. Yan po yung mahirap talaga pag mahilig sa Facebook. Ay, umaasa lang po sa ganyan. Walang ka-research. Dapat sa kanya pumunta sa planeta at personal niyang alamin yung sistema bago siya naghamon sa akin ng nagtanong. Ngayon, balik. Paano nga pagka sumilit ng ganung kalakas? Ayan po yung planeta. Ang kapasidad po ng planeta is 120 kubiko ng tubig. Ang ginawa, pinulo po yan, yung pong 3.5 liters per second, yung po, yan po kasi, luma na yan, meron po yung mga old na linya sistema sa baybay, papunta sa amin, papunta dun sa Upper White, papunta dun sa Bukal, papunta sa Kumintang. Yan po ang nagsusupply doon. Yan po yung old system. Ang ginawa ko, isinara lahat ng outlet papunta sa bahay-bahay para lang po mapuno itong planeta na may kapasidad na 120 kubiko. Yung pong blue, yan po yung part na linya ng 10 million salin tubig. Diyan po pagdadaanin sana papunta doon sa yung mga blue pipe. Kung natatandaan niyo ng 2012, marami kong hinukay doon, nilagyan ng mga blue pipe, pati sa highway. Yun po sana yung gagamitin niya. Di yan po manggagaling sa planeta. Yung magsusupply sa 10 million salin tubig. Ang ginawa, pinuno. At saan? Pakita mo kung paano siguro. Alam niyo po baga na ang level ng planeta at saka diyan, 230 feet ang taas ng planeta. Kumpara diyan. Tapos ay i-release mo yung tubig. Yun namang linya ng blue pipe ng salin tubig. Wala pa pong connection yan sa bahay-bahay. Linya pa lang po yan. Parang big test. Talaga pong sisiri. Ay bilhin mong 230 feet. Bigla mong binuksan yung blue pipe. Ay talaga pong sisiri. Sa lakas nga po ay nasira yung mga hukuman. Ayan yung kanyang binasihan. Paano walang tubig ay nagsisiritan? Ay paano naman kung hindi sisiri? Kung ako lang po eh, binigyan pa ng pagkakataon, ay paano hindi sisiri? Ay pinuno yung planeta sa mga binuswang. Ay bilhin mong 120 kubiko. Yung bigat ng tubig, bigla mong nililinis na yan. Ay talaga sisiri. Ang problema, hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. At gagaling-galing. Alam niyo po, bago pa man ng 10 million salin tubig, meron na pong existing na bukal na nagsusupply sa planeta at ang kapasidad po na lakas is 2.5 liters per second. Dati pa po, wala pa yung 10 million salin tubig, meron na pong 2.5 liters na nagsusupply din sa planeta. So dahil kulang ang target nila is 10 liters per second, kulang yung 2.5. Kaya sila nagpahanap ng 14 na bagong bukal na may sukat na 1 metro kudrado, tumigit kumulang bawat isa, na ginawa sa halagang 1.9 million mula sa 10 million salin tubig project na may kabuuang lakas na 2.5 liters per second na sa ngayon. So yung 2.5 na luma plus 2.5 ngayon, kaya nag 5 liters per second yung binanggit ko kanina. At ang system mo, yung 2.5 liters per second na nakuha nila dun sa bagong hinanap na mga bukal na 14, 1 liter per second na lang gumastos ng 1.9 million, yun na nga po ang naging resulta doon. Isang 1 liter per second. Ayun kung 1 liter per second, yung nakukuha na natin doon sa free flow. Ano lang ang free flow? 50 million. 50,000 pesos. Yung free flow natin. Pag kayo nagpa-free flow, 50,000 lang. Meron ka ng 1 liter per second. Ay 1.9. Kaya po yung mga larawang kuha noon, mga hinanap na ng 14 na bukal. Karagdagang bukal sana upang mamili nila yung target na 10 liters per second na hindi naman na-reach o hindi po nagawa. Yan po.
Yan po yung karaniwang inilalabas na tubig, bawat bagong buwan. Ganyan po mahina. At yan po, hinanap nila yung buwan noong tagulan dahil pinapaspasan, ay nung magtaginit po na tuyo, mali pang hanap. Dapat po kasi ang hahanapin nila yung dapi. Ay hindi naman po dapi, may nakita ng buwan, pinahon na, ay maghahanap po ng ibang dadaanan yun. Pag hindi sa dapi, yun, ano yan? Ayan. Ito po yung part ng bagong bukal sa kaparangan sa Mapumbo. Maawas dahil sa labas ng tubig. Ipinakikita po sa silong-silong, sa silon, yung nga pong sumisilip na tubig dun sa amin sa lupa. Nakita lang na sumisilip, yung mga kalapit bahay kung hindi maintindihan ng ugali, nakuha ng picture, ayan, si Muto, nag-aaksaya ng tubig. Palalakas ng tubig. 3rd floor, 4th floor may tubig. Hindi nila alam, matatapos lang ng ulan, nagkameron ng swimming pool dun sa usta. So, umilit-ilit na, nakita ko, ano yan? Ako, barag na naman yata yung dun sa taas ng ating outlet. Alas, sundutin. Alisin yung bara. Ay, di nang tanggalin yung bara. Ay, tumabas na dun sa outlet. Ay, hindi mo ng picture. Yun namang iba, pati walang pangalawa, hindi mo na inalang ang istorya. Pwede ko naman silang samahan. Kasampulan ko sila kung paano bumara at paano magkatubig. Hindi, sundutin ko. Ito po ang sisti. Sino ang aksaya at sino ang nagnanakaw ng tubig? Ito po yung nagsusupply sa Manukan. 2012 pa po yan, nakuha na yan, bagong gawa pa lang. Pinutulan po ng nila. Alam niyo po ba kung bakit naputulan ng niya? Kasi po itong depositong ito, o spring bank, ito po yung part ng 10 million salin tubig. So yan, yung mga tubig na hinanap doon sa 14, isasalin po yan papunta doon sa planeta para makakuha sana ng 10 liter per second at magamit para doon sa 10 million salin tubig na nila. So hindi po ito dapat service line. Ito po is transmission line po lang dapat. Ita-transmit po lang yung tubig papunta doon sa planeta. So hindi po ito dapat gagamitin sa Manukan o sa bayan doon. Kasi ang purpose nito is to sa 10 million salin tubig. Kasi kung magagamit mo sa baybayan, walang silbi yung salin tubig. Kasi ang motibo po ng salin tubig, makarating sa planeta yung 10 liter per second at mapakinabangan yung linya ng salin tubig. So, ang nagkakailang po ng isang linya dyan, doon po kanyang model pa-grade. Kasi bago po dinevelop yan, nauna na po yung kailang model para doon sa kanyang bahay doon sa Mapumbo. Nauna na po siya makikinabang doon sa spring box. Wala pa pong box pala, doon pa lang sa bukal. So nung yan ay makita at pinahon, mayroong kondisyon na kung sino ang unang gumagamit doon sa bukal, kailangan bigyan ng service line. Yun po ay talagang practice na. Dahil, pinapakinabangan ko, nung pakialaman mo, nawala na ko ng service line. So yun po, binibigyan talaga. So ang nangyari, yung pong may araw na kulay blue, na-discover po namin na yan po pala yung nagsusupply dun sa Manukan, ay dahil illegal po ang connection, pinutol. Sabi niya, teka, nag-apply ako ng metro. Sabi naman po ng water, Mayor, pasensya po wala pong record man lang ng reading. Saka po hindi dapat na dyan kukuha ng service yung Manukan dahil yan po is part ng 10 million salin tubig. So pinutol. So nagalit. Bakit ba pinutol? Aba, ay kailan lang po nag-apply daw ng metro? 2013 daw ng July. Ay 2012 pa lang po, ay pinapakinabangan na yan. Kaya po lang may nagkwento sa akin, hanggang lampas daw po ng iyong ang pasirit, sa lakas daw po ng tubig, kaya babuyan at Manukan ang nakikinabang. Samantalang sa Kinali, hirap na hirap kami mag-iipon. Wala pang metro. Ay pag ikaw ay mayor, huwag naman natin ang busuhin. Hindi ko may kung mayor, pwede mo namin kumuha ng tubig dyan, libre. Ay, illegal pa nga eh. Hindi yan dapat nakatak sa bahayan o sa Manukan. Ngayon po ang nangyari. So ngayon, sino naman ang tubig? Ako ang binabanatan doon sa nag-offer. Wala naman.
siya pala ang meron, ay tinatanggi pa. Ay di ba tumasabi ni Mang Tess, maliit man o malaki, nakaw pa rin. Tapos sasabihin ako magnanakaw. Kasama sa 10 million saling tubig ang paghigop ng tubig mula sa Pangulo hanggang sa planeta na may layo na 400 metros kumigit kumulang at may taas na 230 niya ng 10 million saling tubig. Gumawa sila ng ibang senaryo. Yung daw pong tubig sa saluno, ipapump na nila papunta doon sa planeta. Eh may layo 400 meters, napakalayo at napakataas. 230 feet doon sa saluno. Ay kalayo na, ay tataas pa, ipapang pataas dahil hindi nga umubra, hindi sila nakakuha ng 10 liters per second. Kaya po yung mga motor na gagamitin dapat, nandiyan yung mga halaga, at nandoon hindi naman po napakinabangan. Kasi bago pa lang daw po itakabit, medyo na-reject niya at hindi maubra, pero ipapang pataas. Kala yun na kataas pa, ang sabi, mas maganda pa, irekta mo na yung pumping mula doon sa saluno, papunta na sa kabayan. Dahil mangangailangan ng transformer na 460 volts, kung sakali at may gabit at gagamitin ng 12 oras, 12 oras kada araw ay kukonsumo ng mahigit kumulang na 220 kilowatts kada araw o 6,600 kilowatts kada buwan at may hanggang humigit kumulang konsumo 60,000 pesos kada buwan na babayaran sa konsumo ng kuryente. Samantalang ang halos kabuwang nasa sigid sa bahayan na nagmumula sa Pangulo ay 10,000 lang, lugi pa. Kumikita yung Pangulo ng 10,000, gagastos ka ng 60,000. Ang linyang Pangulo papuntang planeta, yun ang ipapang, hindi na po ginawa dahil parang hindi na feasible, hindi na advisable. Kaya po yung mga original, wala po talaga no supply line from Pangulo to planeta. Yung original na plano, wala po talaga yung Pangulo to planeta. Talagang ginawa nilang remedyo na lang dahil hindi nagkaigid sa unang plano. Hindi nasunod ang plano ng pagkakabit ng linya patungo sa bayan sapagkat dapat ang service line ay nakatapat na sa bawat bayan. May gate valve na pagkakabitan ng metro ng bawat bayan. Yun na nga po yung linya ng 10 million. Dapat po pala yan, nakalinya na sa mga bahay-bahay at metro na lang dapat. Pero napansin po, wala. May abang lang, pero hindi po sa bahay-bahay. Kaya ito po yung sample. Ito po yung sa highway, ito po yung mga blue pipes na inilinya dito sa may Denisal, sa may tapat namin, sa may Saluno, sa may sementeryo, lumubis ng highway, diretso pataas. Magkabilang side ng highway. Yan po yung highway. Tingnan niyo po kababaw, yung blue. Tapos ito pong parang, ang tawag dyan, yun po yung linya na itatapat na sana. Hindi po ako engineer, aminado ako. Pero kahit po ako hindi engineer, ay alin naman po natin mabuhaway dinig. Tapos ang hukay lang ay kabababaw. Kaya po nang dumating na sa puntong magwaway dinig na, ay binanatan na po ng bakho, yung pong unang birada, nasira po yung mga linya. At nung malaman po namin na ESE, bakit? Puntahan nyo ito masisira. Ayun po itinigil yung operation muna ng pagbabako. At sabi, abay, napakababaw po ng pagkakahukay, masisira lang po ito. So, naging decision nila, hukayin, tanggalin, kaysa masira. At wala mga pong ibalik na lang pagkatapos ng widening. Kaya kung may mga nauna nang nasira, hindi daw po alam ng DPWH na may ibinaon doon at hindi naman daw nagsabi. So, para hindi masira, nakatabi na po doon sa PLDT. Natin po, merong nasira, pero marami po po doon ng matino. Yan po yung planeta. 120 metro kubiko kapasidad. Kaya po, yung abang sinasaayos, yan po yung halaga, base doon sa program of works. Kaya po, yung pong nagsusupply sa planeta, nilabas lang po para makita, yan po lang yung tubig na magsusupply doon sa laki ng planeta na may kapasidad na 120 kubiko. Kulang sa inaasahan. Yung 10 liters na inaasahan ay
2.5 plus 1, 3.5 liters na lang. So, imposibleng magamit yung linya ng salin tubig. Ayan po. Dahil kulang sa inaasahang supply ng tubig sa planeta, bago mag-turnover, ay hindi na ginamit ang linya ng 10 million salin tubig at ibinalik na muli sa existing na linya. Yung old na linya, balik linya. Yun po yung sa 10 million salin tubig. Hindi na po ginamit dahil walang sapat na tubig. Yan po yung mga kaakibat ng water treatment plant na hindi na nagamit, nakakabit. Dahil magagahol na po sa oras. Dahil dapat po yan ay last quarter ng 2012, dapat ay tapos na-extend. At nung ma-turnover is June 25, 2013. So, mapapansin, nagka-problema talaga sa tubig. Hindi agad nila maisagawa dahil walang sapat na tubig. Naghahanap pa. Yan po yung mga pagdaling yung ginawa doon sa luno. Ito pong ang pagkakabit ng karagdagang pressurized tank and water motor pump, booster pump, hindi po ito kasama sa plano ng proyekto. Pero kung i-analisa po natin, dahil hindi nga ubrang ipang yung tubig sa saluno pataas sa planeta, kumiba na naman ng diskarte, ginawa na po is booster pump naman at irerekta na doon sa linya ng tubig doon sa ako po'y nagtataka, mukhang ito ay para na doon sa inspection at pagtanggap po ngayong 10 million salin tubig project, parang remedial para po sa turnover, magmukhang effective o successful yung project. Yan po, last minute remedial. Noong July 2013, ginamit na, ayan ako na po. Yun po yung inabot ko. Dati po kasi ang supply ng tubig sa Kinale, by schedule, may pang umaga, may pang hapon, ipinapang po pataas doon sa Oberenta, binibitiwan po, nirelease, papunta po sa bahay-bahay, scheduling, may pang umaga, may pang hapon. Ang ginawa nga po doon sa booster pump, yun po yung inabot ko, nakakabit yung booster pump, instead na ipinapang papunta ng planet ng Obereta, nakarekta na po yung booster pump papunta sa linya, papunta sa bahay-bahay. Yun po yung akala ko is 10 million salin tubig. Hindi pala. Noong July 2013, ginamit ng kasalukuyang mayor. Ako na po, magabagabal daw ang kinabit na booster pump, nakakabit sa lumang linya, existing ng tubig. Subalit di ito naging matagumpay sa kadahilan ng walang tiyak na oras ang pagbibigay ng tubig. Automatic shut-off sa mga bayan. Kung kaya, ibinalik na rin niya ang dating sistema ng patubig sa Pangulo. So dati po, yung scheduling, nung ilagay ko yung booster pump, wala nang scheduling, ibinubooster pump po sa bahay-bahay ng sabayan. So ang nangyari po, dahil kulang po yung tubig doon sa ilalim ng Obereta, mabilis pong maubos. Sabi ko nung ang naalala ko si Jason Magno, ang nakakausap ko noon, sabi niya, Mayor, okay po yung tubig hanggang third floor po. Kaso po, biglang po mawawala ang tubig. Matagal-tagal po, biglang makakatubig naman, third floor naman, okay po. Ay anong nangyari? Mahirap po yung gano'n, malakas na. Pero lagi pong nawawala. Kasi po nangyayari, automatic shut-off. Pag naubos na po yung tubig, o bumaba yung level ng tubig doon sa may pinakatalaga niya, automatic po namamatay, mag-iipon ulit at saka aandar. Ay sabi ko, gusto mo nga, maybe pa pong ibalik na doon sa dati na scheduling. At least alam po namin kung kailan may tubig o wala. Kaya ko pong ibinalik doon sa dating sistema. So hindi ko po nagamit yung 10 million salin tubig. Ito po yung sinasabi ko, ginamit na inabot ko, na ibinalik na po doon sa dati. Ang pagsubok sa panustos na tubig ng 10 million salin tubig project ay sinagawa noong June 25, 2013. July 1, 2013 po ako nang maupo as mayor. Almost 1 week na lang ako na ang mayor. Ginamit ang bagong kabit na booster pump upang ma-approve ang proyekto. Hindi ito kasama sa plano ng proyekto.
So yun po, kasi mag-i-inspect na yung DOH. Galing po kasi sa kanila yung pondo, yung 10 million sa ating tubig. DOH po, i-inspect po yun para approval kung okay yung naging project. Pag wala po kasing approval ng DOH, hindi po babayaran. June 25, 2013, pagsubok sa isang fire hydrant sa Sitio Casili, yan. Kaya na po yung mga taga-DOH, kaya lang makumbinsi sila na okay bago nila approval para mabayaran. Oops, mahina ang tubig, kailangan gawa ng paraan. Mapapansin niyo po yung nakamotor doon, parang nagmamadali, parang may pupuntahan. Dahil po, yun po kagandahan ng larawan, maraming kwento, at marami kang makikita. May ginanap po may picture. Dahil kita-kita natin yung eksena. Napakahipot. Yung isa, biglang aalis. Mukhang may gagawin. Ayun, biglang lumakas. Bakit lumakas? Isinarado ang ibang balbula at pinauwi lahat yung tubig na linya. Papunta po sa Casili, lahat ng tubig na nagmula sa booster pump. Yung pagpapampo na yan, isinara yung balbula doon sa iba't ibang bahay, nakatodo po doon sa fire hydrant. Nalakas talaga. Ayun, success. Approve. Ayan. Ang turnover ng proyekto is nagawa noong June 25, 2013. 1 week ako na po ang mayor. Dahil tinanggap po nila, in-accept, kailangan bayaran. Kaya po nabayaran, tinanggap. Sana po hindi na lang nila tinanggap. Sana pinalampas na lang nila, imutok mo na lang patanggapin ha, kung yun ang mga problema. Ang tinanggap na niya, problema na. Ang problema, tinanggap na nila. Ano pong magagawa ko? May certification na tinanggap. Pinayaran ko. Yun naman pong retention, after a year, kailangan mo na ibigay doon. Kasi retention yun, good for 1 year. So, hindi po nagamit yung 10 million sa ating tubig. Kaya nga po hinaman ko, kung kaya mong patunayan, yung pinagsasabi mo, sige, ikaw na ang mayor, hindi na ako lalabang mayor, ikaw na ang bida. E paano naman kung hindi mo nakatunayan? Ay bakit hindi mo nang sinabi? O sige, ay wala, sinabi pa yung sumisirit daw. Bakit alam yung sinasabi?